Sa Bataan naman, unti-unti nang humuhupa ang baha sa maraming bayan. Pero problema ngayon ng probinsya ang halos 50 million pesos na halaga ng pinsala sa kanilang agrikultura. At para nga sa update live mula sa Balanga, Bataan, may express report si Mon Gualvez. Mon, nasaan bang partikular na barangay at kamusta ang panahon dyan? Nandito ko ngayon sa bahagi ng Capitol Building dito sa Balanga City, Bataan, kung saan makikita yung sa aking likuran, halos maaliwalas kahit papano yung panahon. Pero nananatili may mga mauulap na bahagi itong area na baka magkaroon na naman ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At paminsan-minsan pa rin na mahihinang ulan ang nararanasan na lamang dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero kasabay ng unti-unting pagbuka naman ng baha, ang matinding pinsala ng agrikultura ang nakikita. Muli na ngang lumitaw ang isang kalsada sa Barangay Pulok sa Hermosa, Bataan ngayong umaga. Halos 3 linggo rin itong nabalot ng baha dulot ng walang patid na ulang dala ng habagat. Kanina, bagamat may tubig pa rin, pinilit na itong tawirin o lakaran ng maraming residente. Ang problema, kasabay ng pag-upa ng baha, mas tumumbad naman ang maraming sira, lalo na sa mga pananim. Halos lahat ng mga palay nabulok na matapos mababad ng matagal sa tubig. Ang ibang taniman ng gulay, puno pa rin ng baha. Gayunman, pansin-pansin, ang mabilis na agos ng tubig, indikasyon na bumababa pa ang baha papunta sa ilog. Sa huling tala ng Bataan PDRRMO, aabot sa mahigit 48 billion pesos ang inisyal na halaga ng pinsala pagdating sa agrikultura. Katumbas yan ng nasa 1.6 na hektaryang palayan at taniman na hindi pa kinabagat matapos sa baha. Nasa tantungan mo magsasaglan at pangingisda ang sinasabing apektado ng pinsalang iniwan ng mga ulan dala ng habagat. Sa ngayon nakikita, napakalakas pa rin ng hangin dito sa malaking bahagi ng Bataan. Bagamat wala na nga masyadong ulan, pero yung pangamba na baka yung hangin na ito sundan na naman ng ulan sa mga susunod na oras, yan yung kinakabahan ang mga residente, maging ang mga opisyal ng pamahalaan. Kaya nga tayo nandito ngayon sa Kapitolyo dahil nakatakdang magdeklara ng state of calamity ang probinsya, particularly dahil sa 3 bayan na pinaka-naapektuhan nitong halos 2 linggo o magta-3 linggo na nga ng mga pag-ulan at baha. Yan ang Mariveles, Dinalupihan at Hermosa dito sa Bataan. Nakatakdang i-rekomenda ng gobernador ng probinsya ang pagdedeklarang araw ng state of calamity sa probinsya. Nikki. Yan ang express report ni Mon Gualvez live mula sa Balanga, Bataan. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.